Malakas ang bali-balita ngayon mga sangkay sa international na itong China ay anumang oras lulusob na po sa China para muling kunin ang kapangyarihan nito sa lupain ng Taiwan. Ngayon mga sangkay, ang tanong, ano na ang gagawin ng Taiwan? Na ngayon itong Amerika mga sangkay nagiging malamya po ang relasyon sa kanila matapos po ang pagbisita ni Donald Trump sa bansang China. Pag-uusapan po natin yan, guys. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo mga sangka. Ito kasi ang balita. Ayan. Ang Taiwan ay naghahanda na kung sakaling anumang oras daw po ay aatakihin ng China. Ang tanong, kaya ba nila? Sa gitna ng China-Taiwan conflict, naghahanda na raw sa posibleng giyera ang Taiwan. Kung sakali, damay tayo dyan. Yun ang bad news. Guys, kung sakaling mangyayari ito, wag naman po sana madadamay po tayo. Bakit? Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Matapos ang higit isang araw na standoff sa pagitan ng isang Taiwan Coast Guard vessel at Chinese Coast Guard cutter malapit sa Pratas Island sa South China Sea noong Sabado, kampante pa rin ang Deputy Minister ng Taiwan Mainland Affairs Council na hindi sila basta-basta aatakihin ng China. Tuloy-tuloy din daw ang kanilang paghahanda at pagbili ng mga gamit pandigma. We have purchased 120 Sabi niya, we have purchased 120 state-of-the-art at tanks from the United States. Pero mga sangga, nakaraan kasi, binalita na may mga armas na dapat bibilhin ng Taiwan sa kanila, pero inatras po ng Amerika. Ang reason, gagamitin daw po doon sa Iran. Pero yung totoo noon, mga sangkay, hindi naman na talaga nila magagamit kasi nga po, mukhang matatapos na po yung gera doon. 'Di ba? Pero ang totoo, mukhang nabulungan po ni President si Donald Trump. Pero ito mga sangkay, bumili daw po sila ng 120 na tangke na pandigma. the state-of-the-art tanks from the United States. If they know that the cost is high, that will be very useful to deter them from actually engaging in a military action. So sa Amerika po talaga sila bumibili ng kanilang pandigma, mga sangkay. Kabilang sa kanilang mga binili ang HIMARS o yung artillery rocket system na ginamit na rin sa nakalipas na balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Pero guys, ewan ko lang kung kaya-kayanin nila yung China kasi ang usapan dito bukod kasi sa sobrang dami ng China. 'Di ba yung mga sundalo nila sobrang dami po talaga. Tapos ang Taiwan napakaliit lamang po niya na lupain. O na isla, island, mga sangkay. So kung aatakihin sila maliban po sa dami ng sundalo ng China, yung equipment nila, yung mga pandigma nila, mga sangkay, mga moderno, mga advanced yung technology nila para sa warfare. So, ewan ko kung paano nila sasanggain dyan itong China kung ganun po kalakas. Kasi may nabasa nga pa ako na isang article na nabuking po ang plano ng China na by 2027 daw po aatake. Malapit na po yun, mga sangkay. Tapos, ang nakakapangilabot pa dito, ang Taiwan malapit sa atin. Kung ganito ang posisyon natin ngayon na medyo malamig tayo sa China, hindi din talaga posibleng, hindi malabo o hindi imposibleng hindi tayo madamay dyan. Kasabay niyan, nilakihan din daw ng Taiwan ang pondo para sa kanilang Defense Department. Ang yaman din ng Taiwan, no? Pero mo nakakabili sila ng ganung kalaki. Ito 2025, 20 billion US dollar. Ngayong 2026, 31 billion US dollar na ang kanilang budget for defense. Ibig sabihin talagang
Grabe yung pag-a-upgrade nila ngayon pagdating po sa kanilang pangdepensa. Mula sa dating $20 billion, tinaas niya yan sa $31 billion. Ayon sa Maritime Affairs expert na si Attorney J. Batong Bakal, maituturing na deterrent din ng Taiwan ang pag-usbong ng kanilang semiconductor industry. Yan yung material na ginagamit sa gadgets tulad ng cellphones, computers, appliances, mga sasakyan at iba pa. Itinuturing ang Taiwan bilang pangunahing source ng semiconductors sa buong mundo. Kaya sakaling atakihin ang mga pagawaan nito, Mawala yung mga foundries, mga factories ng mga computer chips dyan sa Taiwan. Sa kanila pala galing yun. Lahat ng bansa apektado. Grabe. Kahit ang China ngayon, kailangan din niya yung mga chips na yun. itinuturing ng China na teritoryo ang Taiwan. Bagay na matagal nang inaalmahan ng pamahalaan nito. Kaya kung matuloy ang gera ng dalawa, ani Batong Bakal, hindi maiiwasang madamay ang Pilipinas sa gulo. Oh, so aminado sila. So ano ang solution dyan? Makikipaggera din tayo. Anak ng toko yan. Kapag kaganyan, yari tayo dyan. Di pa ba tayo nadadala nung panahon ng Japanese? Nung panahon ng Japan, guys. Exactly. Nung lumusob dito yung Japan. Isa sa reason yon bakit lumusob ang Japan dito. Dahil po nandito yung mga Amerikano. Tapos, pag naulit na naman to, ay nako po. Strategic daw kasi ang ating lokasyon para sa mga kaalyado ng Taiwan. Pilipinas So, dito sila. Kumbaga, sila. Dito sila pupunta kapag inatake yung Taiwan. actually yung pinakamahalagang position, no, na malapit sa Taiwan na pwede nilang mapakiusapang makigamit, no, para nga matulungan nila o marespondahan nila kung kahit anumang nangyayari dun sa Taiwan. Kaya welcome daw para sa Taiwan ang mga isinasagawang balikatan ng kanilang mga kaalyado. Gayon din yung itinalagang EDCA site sa Cagayan. Any military deployment in the Philippines, for example, the HIMARS or the guided missile systems, when they're at the very northern part of the Philippines, the range of these weapons will be Grabe, so damay pala talaga tayo dito. Parang no choice na no? bigger. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, giniit ng Defense Ministry ng Taiwan na hindi sila maaaring umasa palagi sa mga kaalyadong bansa gaya ng Amerika na may mga nakaposting sundalo sa EDCA sites ng Pilipinas. Kailangan anilang isaalang-alang ang worst case scenario o yung posibilidad na walang darating agad na tulong. Tama yun, mga sangkay. Tama yung gusto ng Taiwan o gagawin nila. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng paghahanda at pagsisiguro na kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sa anumang gulo o krisis sa hinaharap. Nagbabalita. Okay, so pero sana hindi po wag sanang pahintulutan kasi guys, nakdanto ko, lapit-lapit natin sa Taiwan tapos ito pa may problema tayo sa China. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.